Hi mga ka-Sweet Life, for today's video tayo ay gagawa ng Kohakuto candy. Yes, ito yung sikat na candy dito sa Japan at alam nyo ba, napakamahal ito kung bibili natin sa market. At meron nga akong isang candy na gustong kong matikman, pero dahil ang mahal niya ay wag na lang kako, tayo na lang ang gumawa. At dahil sikat nga siya sa mga vlogger at yung mga turista, bumibili talaga nito. At kung makikita nyo yung presyo niya, 2,600 ang presyo, kasama deliver ay 3,000 mahigit. Kaya tayo na lang ang gagawa ng ating Kohakuto candy. Actually, madali lang talaga siyang gawin. Ang pinakamatagal kasi dito yung pagdadry at inaabot nga sila ng 1 linggo. Siyempre dahil hacker ang lola nyo ay hindi tayo payag na abuti pa tayo ng 1 linggo at gumawa tayo ng paraan para abutin lang siya ng isang maghapon. Sa paggawa nito kayo na mag-decide ng gusto nyong kulay at lasa. Pwede rin kayo mag-add ng mga flavor na favorite nyo. So dito meron lang tayong kaserola, hindi pa nakasindi apoy natin dyan. Ilalagay lang natin yung ating tubig, yung asukal natin at yung ating agar-agar. Bago natin sindihan yung apoy ay make it sure na halo natin siya maigi at wala na yung agar-agar na buo-buo. Tapos nyan ay sisindihan na natin siya sa mahinang apoy, saka natin siya papakuluan. Syempre, kaya nga sisitihan yung apoy, diba? Tapos, yung mga molder natin, ang ginawa ko dyan, guys, habang hinihintay natin kumulo yung ating jelly, nilalagyan ko na rin sila ng spray ng oil kasi para hindi dumikit yung ating ilalagay na jelly mixture mamaya. Tapos, pwede kayong gumawa niya ng walang molder. Pwedeng kayo lang din ang mag-cut na gagawin din natin mamaya. Ito, 3 klaseng design yung gagawin natin. So, dito, guys, naghati muna ako ng 3 kasi gusto ko may flavor. Flavor talaga, hindi flavor. So, dito meron tayong mangga, langka, at saka na lemon. Tapos, pwede na kayong mag-add ng, halimbawa, gusto nyo soft drinks ang lasa, pwede din. Kayo na ang bahala meron din fruit flavor na juice kung gusto nyo naman na yun ang ihalo nyo instead na tubig. Tapos dito, naghalo lang ako guys ng food coloring. Sayang wala ako ng gel type. So, powder lang yung ginamit ko dito. Kaya ginawa ko, ay hinalo ko na muna siya sa maliit na lalagyan. Saka ko siya tinunaw doon and then saka ko sinalin dito sa mga baso natin. So, dito, ang uunahin natin ay yung ating mga molder. Kung makikita nyo guys, naglagay ako ng patak-patak nung gusto kong kulay. Siyempre, dahil crystal siya, uunahin natin na medyo light yung pinaka magiging dulon-dulo niya. Tapos yung sa pinakailalim magiging dark. Ito, nagkamali ako kasi kagustuhan ko magkaroon ako ng green and blue. Ayan, napadark yung kulay natin. Dapat pala ay light color lang para mas maganda. So, yung pangalawang method natin guys, ito yung mahal. Kung makikita nyo guys, gumamit lang ako dito ng macaron sheets natin na silicone para hindi siya didikit. Tapos, gumamit lang ako ng kutsara. And then, yung bilog niya, yun na rin yung ginawa kong pattern. Kaya lang nakita nyo yung pula natin na palit. And then, ito naman yung ating pinaka last na gagawin. Ito yung kayo na magdi-DIY nung gusto nyong shape ng kristal. So, yung mga natira nating kulay, ayan, pinagpatong-patong natin. And nga pala guys, nag-mix lang ako ng iba't ibang kulay para medyo maganda rin siyang tingnan, parang rainbow color. Tapos, hihintayin lang natin yung matuyo bago natin siya i-unmold, lalo na yung nandito sa molder natin. At idadry nga siya ng higit sa 5 days or 1 week para maging kristal siya. Depende yan sa kapal ng inyong gagawin at tamis. So, eto guys, ganito na yung kinalabasan ng ating kristal. Makikita nyo iba't ibang size siya. At hindi nga to masyadong matamis, kaya I think matatagalan to bago magkaroon ng paglutong outside niya. Tapos etong lalagyan nga pala natin to sa mga magtatanong. Nasa comment section ko lang ilalagay. Pati yung ating recipe, ilalagay ko na lang dito sa ating screen at dun sa ating comment section. At makikita nyo yung pinaka-recipe natin sa pinakadulo ng video natin. Ayan guys, alam nyo parang parang totoong-totoo siyang tingnan. Actually, itong molder na to, ginagamit talaga to sa mga resin. Nung in-order ko to, hindi ko to ginamit sa resin. Tapos ang ginawa ko, binabad ko na muna siya sa mainit na tubig. Siyempre, hinugasan na muna natin bago natin siya ginamit. At kung walang oil to guys, mahihirapan kayong ilabas dito sa molder yung inyong gagawing Kohakuto. At plano ko guys, gumawa next time na candy naman yung gawin natin using itong ating molder din. Kasi nakakatawa siya guys, tingnan. Ang cute niya, talagang parang crystal talaga siya. Oh. Crystal na crystal yung itsura nila. Kaso yung color na desire natin, hindi natin nakuha guys. Gusto ko yung may pagka-purple eh. Dito naging dark. Tapos ang sinunod naman natin ay itong ating nasa tray. So nilagyan din natin yan ng mantika. Kaya kung makikita nyo ay andali natin siya na ilabas. Tapos yung desire nyong size, kayo na rin ang bahala mag-decide. Kung gusto nyo na mas mataba, mas payat, mas mahaba, mas maigsi. Tapos ang ginawa ko lang dito, gamit siya natin. Ayan, makikita nyo, kinakat-kat ka lang siya. Kayo na rin na mag-imagine kung anong itsura ng gem na gusto nyong shape. Actually, nagkapali nga ako dito, dapat hindi ko lahat ginawang ganitong shape. Dapat gumawa rin ako ng parang mga diamond, ganun. Yung yung mga flat na parang birthstone, ganun. Tapos yung mga natira naman niya, tatadtarin lang natin yan. And then yan yung momold natin sa paligid niya para mabuo siya. Tapos
Pag natuyo yun, guys, magdidikit-dikit yan kasi yung asukal nga, 'di ba, medyo malagkit siya. Actually, etong jelly na to, medyo malagkit-lagkit talaga siya. Kaya dinikit mo siya talaga, didikit kagad siya. Ang daming dikit, 'di ba? Tapos wag niyo nang pansinin kung bakit kinakamay ko siya kasi guys, hindi ko naman to ipamimigay. Amin lang din naman to, kaya okay lang yan. Nakita niyo naman pagka ipamimigay ay gumagamit ako ng gloves. So ayan, wala kayong ibang gagawin kundi pagdikit-dikitin lang siya at siksikin nyo kasi kapag nagkaroon siya ng space ay possible na mabasag siya pag once na matuyo sila. And then ang gagawin ko dito, pagsasama-samahin ko na siya at gagamit tayo dito guys ng oven instead na hintayin natin siya mag 1 week. Tapos kung makikita nyo guys, binibake natin siya ngayon sa mahinang init. Ayan, nasa 30 lang siya. Pangatlong oras na to guys, ayan. 'Di ba? Aksayado sa kuryente. Pero yan yung mapapabilis tayo kaysa 1 week natin siyang hintayin na tumigas at ganyan na yung itsura niya. After 2 hours to guys. So ito, nagsalang tayo. Inihit natin siya ulit ng another 1 hour. Sobrang taas ng humidity dito sa amin. Mataas ang moist dahil malamig tapos umuulan pa. Kaya ibig sabihin mas possible matagalan tayo ng pagpapatuyo sa kanila. So ito na guys yung ating 5 hours na pinadry natin. Kung makikita nyo, hindi pa siya perfect na dry kasi hindi pa talaga nag-aasukal tong nasa ilalim niya. Ayan. At kailangan pa natin siya at least 5 hours siguro ulit ngayong maghapon. At mamaya ay i-check natin siya. Pero itong nasa ilalim natin guys ay okay na. Ayan. Nakikita nyo, ano na siya. Matigas na. Ayan. Diba? Kung ano yung nakita natin na binibenta na mahal, ito na siya guys. At ito yung ubi flavor natin na ginawa natin. And then ito yung mango flavor natin. Or yung langka flavor natin. Kasi mix na yan guys. Ito naman yung lemon natin. Ito guys, mas madali siyang gawin kasi nga manipis lang. Unlike itong makapal, ito kasi malalaki. Tsaka matataba. So mas matagal silang matutuyo. So konti pa guys. So ito na guys yung mga una nating niluto. Ayan. Kung makikita nyo yung nauna nating na dry. So start kahapon lang natin to ginawa. And then 10 hours natin siya dinry using yung ating oven. Sa init na 60 Celsius. Ayan, ganyan yung itsura niya guys. So gagawin natin para magmukhang mahal siya. Yung makakapal natin hindi pa tapos. Kaya ito yung unahin natin ibalot dito sa ating lalagyan para maging sosyal. So ito na guys yung ating mga candies na ginawa. Ayan, ang ganda nila. Tapos yung ating flat candy naman, ito siya. Nilagay natin sila sa box para sosyal. O, di ba? Yung nakita natin ay ilang piraso lang yun, 8 piraso lang yata siya. Pero ang halaga niya ay 3,000 yen or nasa 1,200 pesos. Eto guys, higit pa siya sa 8 sa nagawa natin. Tingnan nyo. At mas madali itong patuyuin. Actually, 5 hours lang. Pwede nyo na siyang kainin na ganito na yung itsura niya. And then, di ba 3 yung ginawa natin? Ito naman yung ginamitan natin ng mold. Nakita nyo guys, nagbalaktutan naman sila. Ayan, bumaloktot. Hindi kasi siya masyadong matamis, no? The best to guys, kapag kagagawa kayo ng ganito, mas tamisan nyo pa. Kung 1 cup lang yung ginamit nyo, ay dagdagan nyo pa siya ng 2 times para mas madali sila magkristal. Dapat kasi ganito yung itsura nila guys. Ayan. So, ito naman yung isang maliit natin. Ayan, nakita nyo, oh, nag-iiba yung shape nila. Pero, crystal pa rin naman yung itsura nila. So, lalagay lang natin sila sa tray. Na guys, yung ating mga crystal at ang bango. Amoy na amoy natin yung fruit flavor niya. Actually, nangingibabaw yung mango. Tapos ito, makikita nyo yan. Mix na yan. Kasi pinagsama-sama natin yung mga flavor natin na iba't ibang kulay kung matatandaan nyo yun. Tapos, ito guys. Ito pala yun. Ito. Ito din pala guys. Pinagsama-sama. Ito lang yung bukod-bukod ang flavor niya na ginawa natin. Ito ay halos magkakasama na sila lahat. Pinagsama-sama natin. At tikman natin. Unang-una, tikman natin guys ay itong ating crystal. Ayan. Tingnan natin kung gaano siya kaluto. Itadakimasu. Ang ganda niya guys. Oh, look. Oh. Bagong labas sa oven, medyo mainit-init pa siya. Ewan ko lang kung malutong tong kainin. Baka unahin natin to. Mainit-init pa eh. Actually, lalaki nila ng minold natin. Ngayon lumiit. No? Nagaano sila. Okay. Tadakimasu guys. Unahin natin to. Tadakimasu. Nung niluto natin siya, parang ang dami-dami niyang asukal. Pero pag kinakain nyo na siya pala ng ganito guys, hindi siya matamis. Hindi siya masyadong, hindi matamis na matamis, di ba? May tamis siya, pero hindi siya yung nakakaumay na tamis. Ang sarap. Ganyan yung itsura niya guys. Sariwa pa yung gitna. Hindi pa siya talaga
Ato yung tuyo. Yung labas lang. Ang tuyo. Ang sarap in fairness. Tikman naman natin to. Etong ating ayan, crystal na ginawa. Itatahimas. Diba? Kakain tayo ng crystal. Pampaswerte to, guys. Ito sobrang lutong. Alam niyo kung bakit? Kasi iniwan natin siya maliliit. Ang yung space para pasukan ng hangin, mas madali silang matuyo. Ang sarap. May fruity aroma siya, guys. Tapos yung pagiging matamis ng asukal, hindi nyo masyadong mararamdaman. Tapos yung candy natin, may pagka, tawag dito, gummy, pero hindi siya totally gummy. Di ba usually pag kumakain tayo ng gummy, makunat? Ito hindi siya makunat, guys. Para siyang candy na malambot. Pero mararamdaman nyo pa rin na may jelly talaga siya. Ito ang mga bata nito pagka niregalo nyo to, yun nga lang talaga. Magagamitan natin siya ng ube. Napakatagal ng proseso. Pero since mainis natin sa Pilipinas, ibilad nyo lang siya sa araw, I think okay na okay siya. Natutuyo kagad siya. Ayan, ang ganda na pagka-crystal nito. Ito medyo malambot pa ilalim kasi mas makapal siya. Lasa-lasa yung mangga. Hindi to uubra kasi, guys, na iwan lang natin dito sa labas para ma-air dry. Kasi mataas ang moist dito sa amin. May humidity. Mataas ang humidity dito. Tikman naman natin to, guys. Yung ating red. Diba? Parang ocha. Tadakimasu. Hindi kayo mauumay, guys. Kasi hindi nyo mararamdaman yung matamis na matamis. Nasa kakaumay pa nga yung gummy bear kasi matamis yun. Ito hindi. Although ang dami natin nilagay asukal dito. Ito naman yung green natin. Anong flavor kaya ito? Itong kinain ko mangga. Langka. Aroma siya ng langka. Sarap. And then may puti tayo. Tapos ginawa ko, ginamitan ko lang siya ng cookie cutter, guys, para maging ganito yung kanyang shape. Ang sarap niya. Ito lemon. Lemon flavor. Mas madali itong gawin, guys, itong manipis, kasi mas madali siya matuyo. Mahal nito, imagine niyo, guys. Nasa ano siya? 1,200. Ito lang. Yun nga lang kasi talaga matagal siyang gawin. Kaya nagpapamahal sa kanya yung consume ng oras tsaka yung kuryente. Kung sa air dryer siya ginamit or oven. Ito naman yung ube natin, guys. Gumawa rin tayo ng ube flavor natin. Diyan. Tikman natin. Ubeng-ube, lasa niya. Lakas ang aroma ng ube. Yes. Ube flavor, guys. Instead na tubig yung gamitin nyo, ang gamitin nyo yung fruit juice nyo kung meron kayo nun. Yun na yung pang ganito nyo. Yun nga lang, hindi siya magiging clear. Minsan, pagka gusto nyo gumamit ng clear, diba, pag fruit juice may kulay. Pero, maganda yun, hindi na kayo gamit ng food coloring kasi meron na siyang kulay. So, ayan, guys. All in all, nag-enjoy yung lola nyo kahit napakatagal natin siya hinintay. At masarap siya, in fairness. Matitira ng mga bata to. Pero, ang nagustuhan ko sa lahat, kung anong flavor, yung ube. Ang sarap talaga. Ito, itry nyo na din.